Binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Dahil ganito po ang nangyayari. Kaya't nagkaganyan. Alam nyo po, nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay tinitignan namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpa-panic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang presyo? At natuklasan namin ang nangyayari talaga yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magsasmuggle sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo bago nilang bitawan para pagkitaan nila yung malaking halaga. Kaya sabi ko, hindi dapat mangyari yun dahil hindi naman tama. Dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Naghihirap na nga lahat, tapos ganyan ang gagawin pa. Kaya sabi ko sa ating mga ahensya, lahat ng iba't ibang ahensya, tignan ninyo na mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo, na mayroong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang gusto. Itong batch na ito, ang nahanap ay 41,000 bags ng 25 kilos ng bigas. Ito yung pinamimigay natin ngayon. At sa 41,000 bags na yan, ay sabi ko, ibigay na natin sa tao. Kunin na ng gobyerno, ibigay natin sa tao. Kaya, nag-antay lang kami dahil bago mong huhulihin, nasa batas, kailangan yung importer ay kailangan patunayan within 15 days na legal yung kanilang in-import. Kaya medyo natagalan dahil inantay pa natin yung 15 days. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Para, sabi ko, baka kung anong mangyari yan, mailulusot pa nila yan. Kaya sabi ko, gawin natin ang lahat para makuha na ng pamahalaan, makuha na ng Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman ay ginawang yung nakuha na bigas na ito ay binigay na donasyon sa DSWD. Kaya ang dinaanan namin sa pagbigay ay ang 4-piece. Ginamit natin yung listahan ng mga 4-piece. Ayan yung naging ganap dyan sa General Trias, Cavite, kung saan yung ibang parte ng na kumpiska na 42,180 na kaban ng bigas dyan sa Zamboanga, Sibugay, na ginanap nga no nakaraan doon na nagpakawala sila doon ng 1,500 na same beneficiaries na dahil nga na ibigay nga, dinonate ng BOC nga sa DSWD. Then DSWD, tinutukan naman itong maipamahagi sa mga 4-piece. Sana all 4-piece, di ba? Sabi nga ng marami. Yes, maganda naman yung programa, but at the end of the day, sabi nga, hindi lang naman 4-piece yung bibili ng bigas. So, sana mas napalawig ni DSWD yung programa na mas magiging kapakipakinabang sa sambayan ng Pilipino. Lalo na, ano na nga ba naging balita? BOC, doon sa tinatawag na inahuli sa Bulacan, no? Marami-rami yun, 200,000 plus na kaban yun, no? Doon sa 3 warehouse. Ano na bang balita doon? Dito sa sinasabi ng ating Pangulo, which is na ilang beses na natin itong paulit-ulit na tinatakil, na lagi nga natin sinasabi, ang haba ng 15 days na if I am on the President's shoes, no? Ang gagawin ko dyan, instant. Katulad nga nung binibigyan natin mga example sa mga maliliit na negosyo, na madalas makikita nyo yan, di ba? Supermarket, mga kainan, or water station, or whatever businesses na makikita nyo pag nagkakaroon ng mapping, instant, nandoon yung kanilang mga
dokumento, 'di ba? Nakapaskil 'yan, yung sa BIR, yung mayor's permit, 'di ba? Operations permit, etc., etc., etc. Dahil wala ka namang ini-import, nagninegosyo ka. But on that part of mapping, pagka wala ka na presenta, dadating si BIR, hindi nakapaskil yung BIR mo, 'di ba? Hahanapin yung libro de kwenta mo, yung mga resibo na binayaran mo, yung mga ORs mo, paano dinidistribute yung kwenta niyan, 'di ba? Automatic noon may penalty ka agad-agad, 'di ba? So, okay 'yun thumbs up tayo sa sinasabi ng Pangulo regarding doon sa napakahaba ng 15 days. Then yun nga lagi natin na naging advokasya na nga nating sabihin ng paulit-ulit, nadinig ba tayo ng presidente? Dahil lagi naman siya nakatag dito sa ating mga content, no? But 7 days is mahaba pa rin. May mga issues na sasabihin na matagal ma-release yung mga yung mga red tape. But eventually, pag nag-import ka, paglabas niyan diyan sa customs, dala-dala mo yung mga resibo na yun dahil masisita yan sa daan. Right? So automatic nasa kamay mo yan. Ang mga nangyayari kasi sa mga nasisita, kaya nagiging tanong, may nakasuhan na ba? Kumusta naman yung nahuli na yan? Yan, kumpiska nga yung 42,180, kumusta naman si smuggler? Nakasuhan na ba? May na-build up na bang case? Kasi yun ang pinaka-importante dyan dahil ayon nga sa ating anti-smuggling law, meron yan 20 taong kulong yata, no? Tapos yung amount nung nakumpiska sa'yo, nakumpiska na, nalugi ka na, yun din yung amount na babayaran mo according doon sa magiging computation yan. May kulong ka na, may penalty ka pa, lugi ka pa. So sabi nga, aatakihin ka talaga sa puso. Maganda yon. Pero yung 7 days, medyo matabang pa para sa akin, in my own personal opinion, in my point of view, is matabang pa. Kasi nga, kung sa maliliit ay instant pag nag-check, dapat instant din sa malalaki. Dahil katulad nga na nabanggit ni PBBM, hawak mo yung dokumento kung legal yan 'di ba? Tapos pag may mga nasisitang ganyan, cannot be reached and cannot be found ang mga may-ari. But maraming nangyayari sa loob ng 24 oras. Pag sinita yan, kung legal ka, ipakita mo, 'di ba? Even na photocopy kung wala ka man doon sa negosyo mo, doon sa area na yun, o sa warehouse na yun, may mga katiwala ka which they can present yung copy. Then they just have to comply na maipresenta nila yung mga original documents to see kung walang alteration. Kasi pwede magkaroon ng alteration, tapos pinotocopy, and save ka na. Diba? But at least sabi nga may na-present, na-check yung mga numbers niyan, diba? Mai-check sa BOC yan, sa system, kung legal talaga yon. But ang yun na lang na i-comply mo. But at that part, sabi nga, kung talagang wala kang maipakita, automatic, at that point of time, lock agad yan. Diba? So, sabi nga, you will be given the next 24 hours para sa sasabihin natin na maging pagkakataon upang maipresenta mo yan. Diyan sa tinatawag natin na inihingi ng batas upang mapatunayan mo na yan ay hindi illegal. Yung mga produktong meron ka, lalong-lalo na sa matinatawag na agri-products. Right? So, on that point of view is kudos sa ating presidente, na pinipilit niyang mapaikli yan, at kasabay nito ay yung kanyang pinamamadali, yung ina-urgent niyang bill, para i-impose yung severe sanction on agriculture economic sabotage. Kasi nga, ang tinutumbok lang ng ating batas na anti-smuggling law ay ayon lang sa anti-smuggling, ayon lang sa smuggling. So, paano yung sa hoarding, yung sa cartel, di ba, yung sa price manipulation, etc., etc. So, dito sa pinararush ngayon ng presidente na to na he announced it as urgent, mas maganda ito. Tapos, mas lupit pa yung tinatawag na magiging penalty. So, bago natin basahin itong parte na to, sabi nga, kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all, para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay, so tara, intro muna tayo at basahin natin itong anunsyo ng presidente na pinamamadali niyang bill regarding dito sa usapin sa economic sabotage. Okay?
Nandito tayo. Ayan, nakalagay yan dyan, no? Nakabalita pa yan sa The Manila Times. Marcos certifies as urgent bill imposing severe sanction on agriculture economic sabotage. Yan. Magandang usapin yan. Sabi nga ganon. Dahil ito ay isang talagang, ilang beses ko na rin paulit-ulit dyan sa mga senador o sa mga congressman na may mga nangyayaring grandstanding na kung talagang ang tinutumbok ay ang kapakanan ng sambayanan, mas dapat na gina-grandstanding yung mga ganitong aid of legislation, hindi yung puna ng puna, sita ng sita, pero parang umiiwas gawin yung batas. Diba? Yun ang trabaho nila, gumawa ng batas. Hindi mag-imbestiga ng mga kapalpakan ng kapulisan, di ba? Dahil lalahatin pa lahat ng kapulisan, yung mga cashier diyan sa isang mall, di ba? Sabi nga tayo ay may puso doon sa mga ganung bagay. Pero eventually is yung doon sa minaltrato na katulong, right? Ang laki kasi na ginagastos ng taong bayan. Yung mga ganyan, sabi nga hawakan ng DILG yan, di ba? May mga ahensya na dapat tumahawak niyan dahil hindi naman investigative agency ang Senado, right? But if it will be regarding sa tinatawag na if by aid of legislation, okay yun. Pero yung para pag-grandstanding lang para sabihin na mahal namin ang mga mahihirap, ang mga hampas lupa, ang mga patay gutom, lintik na yan, di ba? Pabalik-balik lang do sa ganung tema na para lang sabi nga early campaign. Dahil nga, alam naman natin ang takbo. Para lagi nasasaksak sa isip ng mga mamamayan na sila ang tagapagligtas ng sambayanang Pilipino. Right? So, eto, basahin natin itong sinulat na to. Ayan. Amid rising prices and shortages of agriculture products due to what he called nefarious acts, President Ferdinand Marcos Jr. certified as urgent the proposed measure imposing severe penalties on the crimes of agricultural economic sabotage. Wow, galing. Very good. Right? Oh. In his letter to Senate President Juan Miguel Zubiri, dated September 20, 2023, Marcos called for the immediate enactment of Senate Bill 2432 or an act defining the crimes of agricultural economic sabotage, providing penalties, therefore creating the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. The need to facilitate the passage of this important piece of legislation is imperative, especially now that the country is beset by rising prices and shortages in agricultural products, partly due to the nefarious act of smuggling, hoarding, profiteering, and cartel. Ayan. Ano naman yung mga magiging penalty na sinasabi? Kasi nga, yung nabanggit nga natin kanina, sa anti-smuggling law is 20 years, tapos yung penalty mo is regarding doon sa, kukumpiskahin, so lugi ka na doon, tapos yung amount na yun, babayaran mo pa as your penalty. Talagang may kulong ka, di ba? So ano ba yung sinasabi ng bill na ito? It will also promote the productivity of the agriculture sector, protect farmers and fisher folks from unscrupulous traders and importers, and ensure reasonable and affordable prices of agricultural and fishery products for consumers. The bill repeals Republic Act 10845. So tama pala yung aking laging binabanggit. Yan yung tinatawag na anti-smuggling law, no? Yan yung 10845, no? Na i-repeal yung Republic Act 10845. Or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, and seeks to promote the productivity of the agriculture sector and to protect farmers and fisherfolk from unscrupulous traders and importers and ensure reasonable and affordable prices of agricultural and fishery products for consumers. Siyempre, sa agriculture, kasama din dyan yung mga tinatawag natin na mga, etong mga anong tawag natin dito? Yung mga mga kahayupan, no? Ano man tawag natin diyan? Kalimutan ko. Basta yun yan, tatlong parte kasi ang takbo ng agrikultura, 'di ba? Mamaya papasok naman sa isip ko 'yan. It also imposes severe sanctions on the nefarious acts of smuggling, hoarding, profiteering, and cartel of agricultural and fishery products, including a penalty of life imprisonment. Right? Sabi nga dati, 20 years. Ngayon, life imprisonment na.
and a fine thrice the value of the agricultural and fishery products subject of the crime as economic sabotage. So, ang magiging tema niyan, nahuli ka, kukumpiskahin yon, yan pa rin ang magiging pattern, yung sasabihin na ipamimigay yan sa mamamayan, no, which is magiging advantage yan, laging, so hindi na sasabihin na namuhunan pa ang gobyerno para doon sa ayuda. Ang pinakamaganda lang yan, wag naman lagi naman 4-piece, Mr. President, di ba? Sabi nga, hindi lang naman yung 4-piece ang sambayan ng Pilipino, right? Dan dahil nga katulad niyan, ang sinasuggest ko nga dyan, myself, no? Katulad no, nahuli sa Zamboanga Sibugay, 42,180. At may na-issue na meron ding nasitang warehouse dito sa Cavite. Bakit dinala pa sa Cavite? Nadodoon na. So, gagastos pa ang gobyerno sa logistics. Right? Maaari pang magkakupitan dyan sa ledgi-ledgi habang bumabiyahe yan. So, mas maganda niyan, instead of using the 4-piece, is pinamahagi siya doon sa mga mamamayan kung saang lugar siya nahuli. Kung nasita sa Bulacan, ipamigay yan sa Bulacan. May nasita ka sa Kamaynilaan, ipamigay sa Kamaynilaan. May nasita sa Cavite, ipamigay sa Cavite, etc., 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 and so far and so forth. Kasi that will be the best angle na tinatawag natin, na sasabihin na nagiging kapaki-pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung para bang porke porpise, puro sa kanila lang tututok, di ba? Sabi nga, para maramdaman naman natin na yung ipinamamahagi ng gobyerno na nagiging para sa lahat. Kasi, kaya sabihin na yung mga minimum wager, di ba? Yung medyo mid-level man yung sinasahod niyan, siyempre lahat tayo naaapektuhan itong ginawa na to, itong mga grupo na nananabotahe ng ating ekonomiya, na pinipilit nila na maging pattern para mapabagsak ang ating gobyerno. Right? So, sabi nga nun dito, any government officer or employee found to be an accomplice in the commission of the crime shall suffer the additional penalties of perpetual disqualification from holding public office, exercising the right to vote, from participating in any public election, and forfeiture of employment, monetary, and financial benefits. Yeah. Sabi nga talagang pinabigat. Napakaganda kasi nung pagpapabigat. No, hindi basta na magkaroon ng pangil yung batas, kundi maging mapangil yung batas. Magkaiba yung may pangil sa mapangil, 'di ba? Katulad nga ng may pangil ang ahas, 'di ba? Pero ang buwaya mapangil, 'di ba? Mapangil ang great white shark, 'di ba? Dahil ang daming pangil noon. 'Yun ang sinasabing mapangil. Na talaga nga namang sabi nga pag ito na pagtibay at gumalaw ng dire-diretso, magiging napakatagumpay ng pamamahala ng ating Pangulo dito sa mga nananabotahe ng ating ekonomiya. When the offender is a judiciary person, criminal liability shall be attached to all officers who participated in the decision that led to the commission of the crime, with the penalty of perpetual absolute disqualification to engage in any businesses involving importation, transportation, storage, and warehousing, and domestic trade of agricultural and fishery products. Government authorities also have the right to confiscate the agricultural and fishery products which are subject of the Prohibited Act and the properties used in the commission of the crime of agricultural economic sabotage, such as, but not limited to, vehicles, vessels, aircrafts, storage areas, warehouses, boxes, cases, trunks, and other containers of whatever character used as receptacle of agricultural and fishery products. So, maliban sa makukumpis ka na yung produkto mo, lahat ng involved kung saan inilagay yan, di ba, mga sasakyang ginagamit, lahat yan, kumbaga sa ang sistema na gustong mangyari ni PBBM ay simutan, masimut ka, di ba? Aabot pa kaya sa kulungan yan? Para sasabihin na yung like na yon, dyan pa lang sa lugi na yan, sigurado maka-cardiac arrest ka bilang isang smuggler, hoarder, profiteering, cartel, o whoever you are. Right? O ngayon, sabi nga, bakit kaya ngayon lang ginawa yan ng Pangulo? Kailangan kasi sabi nga, is pagdating mo, aalamin mo, titingnan mo yung takbo ng problema, tutuntunin mo yan by proper research, yung tinatawag natin na testing the waters. Titignan mo rin yung sino yung mga maaari mo mapagkatiwalaan at kung sino yung mga kalaban mo sa ledgi-ledgi na nakapaligid sa iyo dahil nga at the same time,
marami sa mga nanunungkulan sa gobyerno ay mas prioridad nila yung kanilang tinatawag na kulay politika kaysa doon sa lagi nila sinasabi na magseserbisyo para sa mamamayan. Kita nyo nga, barangay chairman lang ang tinatakbo, wala namang sahod dyan, pero nagpapatayan. Tama, mali. Ganun na nagiging takbo. Kaya sabi nga, the president tests the water, and maikli pa lang naman, no? 1 year mahigit pa lang naman, di ba? Naiinip tayo kasi nga, bakit tayo ba naiinip? Naiintindihan natin yung sistema, pero etong mga hindi naman bumoto, etong mga anti, etong mga kontra, na nag-set pa sila ng napakataas na standard na kanilang expectation sa presidente, pero wala naman silang ginawa kundi manira, manira, at manira. Right? Wala naman silang alam na ginagawa. So, the proposed measure is amongst the expanded common legislative agenda discussed during the 3rd Legislative Executive Development Advisory Council or LEDA meeting sa Malacanang nung Miyerkules na nagdaan. The bill is now pending in the period of interpellation in the Senate while a technical working group is currently finalizing the version of the House of Representatives. Meanwhile, the LEDAC has also approved several measures for inclusion in the common legislative agenda of the 19th Congress. There is an additional measure added by our economic team and we are committed to support this as well. We don't see anything controversial. Sabi ni Subiri, mali pa yung pagkakasulat ng Subiri. Subiro para uy, Manila Times, check naman, di ba? Baka magalit yung tatay ni Senator Subiri. Sabi nga, pagka nagkakamali ka ng pagsusulat ng apelido, mapangit tingnan yan, right? We do not see anything that will harm our countrymen. That's a good thing about these LEDAC meetings. We, our president, see it, and it is in line to help the Filipino people, especially our poor countrymen. So, kung titingnan kasi, sabi nga, di ba, sasabihin ng iba, mga kokontra dyan, masyadong harsh yung batas. Harsh talaga ang batas. Meron bang batas sa ibang bansa na hindi harsh? Harsh talaga yan. It has to be that hard, di ba? Dahil nga sabi nga, pagkalalamya-lamya, nung malamya yung batas, ang sabi mo, walang pangil. Nung lalagyan ng pangil, dinamihan pa yung pangil, sasabihin mo harsh. Hindi tayo aasenso. Kung ang namamayagpag lang lagi, ay itong mapagsamantala na to. Yun ang alalagay natin sa isip natin. Tama, mali. Di ba? So, eto napakaganda nitong punto na to, na pinamamadali ng ating presidente, na ako, sabi ko nga, lagi naman nakatag ang ating Pangulo sa lahat ng ating mga content, especially pag napag-uusapan itong bagay na to. And I'm really happy na mabasa ito, na ma-announce niya itong bagay na ito dahil ito talaga ang magbibigay ng napakalaking advantage, no, para sa mamamayan. Kaya sana mamadali nila ito, no? Pakikinggan natin pag ito ay inilatag na dyan sa Kongreso at sa Senado, anong sasabihin. So, pag may kumontra dyan, nasasabihin na kumbaga sa discriminatory yan. Discriminatory. How you will say discriminatory ang magiging isang batas laban sa mga kriminal kung ang talagang purpose ng mga ulaga, ang mga politiko ay ang pansarili nilang kapakanan. Kaya mamanmanan natin kung sino mga kukontra dyan at alam na this pagdating ng halalan. Right? Ayan, pasensya na doon sa ingay dahil hindi ko kayang sawayin niyang gumagawa doon sa may malapit sa amin. Kaya ako nilalakasan itong aking boses. Okay? Ayan, so sabi nga sana magtuloy-tuloy ito, ma-prioritize ito ng lehislatibo at mapagtibay agad-agad ito upang etong pangalang mga ginagawa na to medyo may mga nagiging maganda ng resulta. Pero sabi nga ito ang magbibigay ng isang napakalawak na sitwasyon upang mapatunayan na tayo ay nakahandang sitahin at gibain itong mga ulagang mga mapagsamantala na pag narinig natin na ito ay pinagtatanggol pa nitong mga pinklangaw, itong mga KKK, no, yung mga kakampwet, kakampures at mga kakamfakes, sadyang alam na natin na ang tanging ninanais lang naman nila ay hindi mag-succeed ang gobyernong ito. Katulad nga ng laging pinapaalala ni Daddy Rick, di ba? Huwag mong papangarapin na bumagsak ang gobyerno dahil ang gobyernong ito ay katulad ng isang bangka na siyang sinasakyan natin, nasa iisang bangka lamang tayo. At ang nagtitimon ng bangkang ito ay ang Pangulong ibinoto ng mayorya.
kung papangarapin, ipapanalangin ninyo na sumablay sila at bumagsak sila, ang pagbagsak ng gobyerno ay paglubog ng bangkang ating sinasakyan. So isip-isip din pag may time. Dahil ang sa katagumpayan ng ating gobyerno ay para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa muli, this is Daddy Rick Rapido, ang bangasero ng mga ulaga. Kung nagustuhan ninyo itong ating munting pagtalakay, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at makajoin ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge, okay? And please, don't forget to follow me sa aking TikTok account, Dadrick, The Reality of Life, yung ating original channel name, no? At medyo mas nagpo-focus tayo doon kasi kung mahilig ka sa bardagulan, doon marami kang makakabardagulan for sure. Okay? So, ingats kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. See you next time, everyone. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.